Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis ang pagpalaganap sa salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Ayun ang aming munting hiling sa inyo. Paki-subscribe lang, Marlon Corret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Ama. Kami po ay lumalapit sa iyo para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga makakarinig nitong mensahe na ito, na sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kami nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Marcos Kapitulo 13, versikulo 32 hanggang 37. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 32. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 32. Walang nakakaalam sa pagdating ng ating Panginoon. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 32. Kahit ang mga anghel hindi nila alam. Yan. 33. Ito ang sinasabi rito. Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Yan ang sinasabi sa versikulo 33. Kailangan lagi tayong handa, kaya hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, yung pagbalik ng ating Panginoon. Yan, pinaalalahanan tayo ng Diyos. Kailangan lagi tayong handa. Ihanda natin ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito sa 33. 34. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinagbabahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binibigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutosan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Yan ang sinasabi dito sa 34. Kailangan laging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Sinabihan ang bantay pinto na ihanda ang ating sarili. Dahil babalik ang ating Panginoon. Malapit na bumalik ang ating Panginoon. Pinaalalahanan tayo ng Diyos. Kailangan lagi tayong handa. Paano paghanda? Ihanda natin ang ating sarili. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil pag dumating ang ating Panginoon, hindi tayo handa, wala na tayong pag-asa. Bakit? Hindi ka na pwede nga
mag-ano sa salita ng Diyos. Dahil iwala na ang pag-asa. Dahil dumating na ang panahon na bumalik na ang ating Panginoon. Ngayon, kailangan lagi tayong handa. Paniwalaan natin. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang paghanda. Magpabautismo. Pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. At sundin ang kanyang mga utos. Ayan ang paghahanda nga gusto ng Diyos. Handa natin ating sarili. 35, ito sinasabi dito sa 35. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa madaling, maaring sa pagdilim, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Yan ang sinasabi dito sa 35. Di natin alam kung anong oras dumating ang ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, ihanda natin ang ating sarili. Dahil baka biglang dumating ang ating Panginoon, hindi tayo nakapaghanda. Ihanda natin ngayon dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo. Ayan ang paghanda, mga kapatid, kaibigan. 36, itong sinasabi. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Yan ang sinasabi dito sa 36. Baka maratnan nga natutulog, hindi nakapaghanda. Ang Diyos ay babalik na hindi natin alam kung anong oras siya dumating. Pag halimbawa, bawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi tayo nakapaghanda. Ano ang hihintayin ng tao na hindi nakapaghanda? Pag abutin siya ng kamatayan, hatol na lang ng Diyos ang hihintayin. Dahil wala na siyang pag-asa. Hindi pwede suluwiningan ang patay. Dahil wala na siyang alam. Hindi siya makakarinig. Hindi na siya makakaintindi. Kaya nga sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Pero ang buhay, alam niya siya ay mamamatay. Kaya nga, kailangan lagi tayong handa. Baka abutin tayo ni kamatayan, hindi tayo nakapaghanda. Napakadelikado, mga kapatid, kaibigan. Dahil ang maliligtas, yung pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak, mapapahamak. Itatapon sa lawa na apoy. Yun ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito, laging handa. Dahil hindi natin alam kung bawian tayo ng ating hiram na buhay. Pag bawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi tayo handa. Hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi tayo nananalig kay Kristo. Hindi tayo tumanggap kay Kristo. Tiyak na mapapahamak yun. Dahil hindi siya naniniwala eh. Hindi siya nakinig sa salita ng Diyos.
Kaya mga kapatid, kaibigan, pakinggan natin ang salita ng Diyos at paniwalaan natin. Dahil ito, ang salita ng Diyos ay buhay. At katotohanan ito. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay mangyayari. Mga kapatid, kaibigan, ang sabi ng Diyos, kailangan lagi tayong handa. Last verse, 37. Yung sinasabi dito sa 37. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Yan. Yan ang sinasabi dito sa 37. Maging handa. Nagpaalaala ang Diyos na ihanda natin ang ating sarili. Dahil darating ang ating Panginoon na hindi natin inaasahan. May mga tao na hindi naniniwala. Pero ako buo ang aking paniniwala at pananalig kay Kristo. Kaya dito, ipinahayag ko ang salita ng Diyos. Nga si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ipinakilala ko sa buong mundo nga si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, simbolo sa pagkamatay at muling pagkabuhay. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, ay ikaw ay bago na. Yan, pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan, Juan 5, versikulo 24. Bakit nakatawid na? Namatay ka kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ang sinasabi, nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Pag ikaw ay nananalig, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, pag ikaw ay nagpabautismo, nakatawid ka na sa kamatayan. Pagkatapos mo nabautisman, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Pag totoo kang nakakilala sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa Juan 14, versikulo 15. Kung mahalin niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ni Kristo. Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ayan. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Sa kanyang mga hinirang, kanyang mga nilalang, kanyang mga anak, ang Sabat, ang ikapitong araw. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Nga, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Ang Sabat, banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Ibinukod para sa Kanya. Kaya ginawa niyang palatandaan. Ang Sabat, ikapitong araw. Dahil sa bagong langit, bagong lupa, ang Samaron ay Sabat. Sabat ang Samaron. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Versikulo 23, pag nabanggit ang araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Kaya mga kapatid kaibigan, dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo.
Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Tinuturan, kumpleto ang itinuturo ng Diyos. Mga kapatid, kaibigan, ihanda natin ang ating sarili. Ngayon pa lang, baka bawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi tayo makapaghanda, wala na tayong magagawa. Ang hihintayin yan, hatol na lang ng Diyos. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Bukas na naman tayo magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Toret YouTube channel, para mapabilis paglaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan, salamat po Panginoon sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.